pag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pagbabalita para alam namin yung update daily ng mga bilihin, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service. Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. 1:00 ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis. 2:00 ng hapon. Anumang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, 3:00 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, 4:00 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama sina Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres, 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradyo. Gising! Ang inyong Mr. Gising in the morning. With pleasure. Energy! Ang hatid namin tuwing umaga. Kasama ang mga sisiksik ng 6 a.m. mo ng talakayan, balitaan at kwentuhan. Alvin L. Chico sa 6 at kasama si Doris Bigornia sa 7:30, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradyo. Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin. Yun ba ang ibig sabihin din ito? Kasi yun ang sinasabi ng kabilang party. Ang naninindigan para sa katotohanan. Nakaupo lang doon sa Senado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit. Ang tambalang karton. Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, 5:30 ng hapon. Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter. Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko. May kasama kang makikinig sa'yo. Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal. It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love. Ako to, si Chang Ami. Open na open yan na pag-usapan dito po sa Ako To Si Chang Ami. Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, 3:00 ng hapon sa DZMM. Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainip. Magkinig ka na balita, DZMM, Radio Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service. Iba't ibang mga trahedya, mga sakuna, at syempre, lagay ng panahon ang babantayan natin. Lagi ko pong sinasabi, job you, just always bring your umbrella. Dati kasi, katutok lang tayo sa response. Ngayon, even yung kamalayan ng ating mga kababayan has gone a long way. No? Ako po ang inyong mga kasama, Ariel Rojas. Atid po namin ay kaalaman para sa inyong kaligtasan, laban po sa anumang panganib o sakuna. Dahil ang mahalaga, lahat tayo laging ligtas dapat. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid ni na Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, 6:00 ng umaga sa DZMM. Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake na balita. DZMM, Radio Patrol sa 6:30.
Una sa balita, una sa public service. Alamin ang lagay ng ating bansa mula mismo sa ating Pangulo. Sama-sama nating siyasatin ang mga solusyon at suriin ang mga planong nabigyang katuparan. Tutukan ang special coverage mula 1:00 ng hapon. Panoorin at pakinggan ang State of the Nation Address 2025 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong July 28, 2025 na mula sa nag-iisang DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, 6:00 ng umaga sa DZMM. Iba't ibang mga trahedya, mga sakuna, at syempre, lagay ng panahon ang babantayan natin. Lagi ko po sinasabi, job you, just always bring your umbrella. Dati kasi, katutok lang tayo sa response. Ngayon, even yung kamalayan ng ating mga kababayan has gone a long way. No? Ako po ang inyong mga kasama, Ariel Rojas. Atid po namin ay kaalaman para sa inyong kaligtasan, laban po sa anumang panganib o sakuna. Dahil ang mahalaga, lahat tayo laging ligtas dapat. Bakit nga ba kakaiba tayong mga Filipino pag pamilya na ang pinag-uusapan? Sabi ng maraming taga-ibang bansa, isang malaking dahilan ay kung paano natin mahalin at alagaan ang ating mga magulang. Napakalakas ng ating tradisyon ng malasakit at pagmamahal sa ating mga magulang. Dahil alam natin ang pinagdaanan nilang sakripisyo at paghihirap para tayo na kanilang mga anak ay lumaki ng ligtas at magkaroon ng sapat na kaalaman upang maging matagumpay sa buhay. Ngayon, kung halos lahat ng kanilang mga ginawa ay dahil sa pagmamahal sa kanilang mga anak, bakit kailangan sa kanilang pagtanda ay ibang tao ang sa kanila'y mag-aalaga? DZMM, una sa balita, una sa public service. Una sa pamilyang Pilipino. Gising! Ang inyong Mr. Gising in the morning. With pleasure. Energy! Ang hatid namin tuwing umaga. Kasama ang mga sisiksik ng 6 a.m. mo ng talakayan, balitaan at kwentuhan. Alvin El Chico sa 6:00 at kasama si Doris Bigornia sa 7:30, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pagbabalita para alam namin yung update daily ng mga bilihin, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa ICE 30. Una sa balita, una sa public service. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na at nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manabat, Alvin El Chico, Doris Bigornia. Mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM.
6:30 at DZMM Teleradyo. Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainip. Magkinig ka ng balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service. Mahalaga para sa akin yung menopausal stage right now na ma-share sa ibang mga kababaihan kasi matindi yung naging symptoms ko, yung pinagdaanan ko. So part na rin ng naging advocacy ko is to tell the truth to a lot of women. Dahil marami sa ating mga kababaihan, hindi nila talaga alam kung ano yung nangyayari pag sila ay nasa menopause stage. So lagi ko pong sinasabi na pag-usapan natin ito kasi bakit lahat ng babae takot pag-usapan ang tungkol sa menopause. Nung nagkaroon tayo ng menstrual period, na-explain ito ng mga nanay. Nung nagbuntis tayo at nagkaanak, na-explain kung ano ang i-go through na journey. Bakit nung nag-menopause, walang nagsalita, walang nagpaliwanag, walang nag-advise. Habang nalalaman natin kung ano yung gino-go through ng isang babae at ng isa pang babae sa kanilang menopause stage, ay importanteng nararamdaman natin that we're here for each other. Para hindi siya binabrush off lang at sinasabing, hindi, okay lang yan, normal lang yan, hindi, madadaanan mo rin yan, hindi, malalagpasan mo rin yan. So no, pag-usapan po natin, ano ba talaga ang menopause at gaano ito kahalaga. DZMM, una sa balita, una sa public service, una sa pamilyang Pilipino. Ang pagrespeto, mahalaga. Ang paggamit ng po, opo, at pagmamano ay timeless. Walang expiration date yan at hindi yan nababago sa kahit na anong henerasyon. Kailangan sa bawat pag-usad ng panahon, naririyan pa rin ang respeto, naririyan pa rin ang pagtatangi na sa mga nakatatanda. Dahil walang now kung walang then. DZMM, una sa balita, una sa public service, una sa pamilyang Pilipino. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radyo Patrol 6:30 at DZMM Teleradyo. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM. Iba't ibang mga trahedya, mga sakuna, at syempre, lagay ng panahon ang babantayan natin. Lagi ko pong sinasabi, job you, just always bring your umbrella. Dati kasi, katutok lang tayo sa response. Ngayon, even yung kamalayan ng ating mga kababayan has gone a long way. No? Ako po ang inyong mga kasama, Ariel Rojas. Atid po namin ay kaalaman para sa inyong kaligtasan, laban po sa anumang panganib o sakuna. Dahil ang mahalaga, lahat tayo laging ligtas dapat. Bakit nga ba kakaiba tayong mga Filipino pag pamilya na ang pinag-uusapan? Sabi ng maraming taga-ibang bansa, isang malaking dahilan ay kung paano natin mahalin at alagaan ang ating mga magulang. Napakalakas ng ating tradisyon ng malasakit at pagmamahal sa ating mga magulang. Dahil alam natin ang pinagdaanan nilang sakripisyo at paghihirap para tayo na kanilang mga anak ay lumaki ng ligtas at magkaroon ng sapat na kaalaman upang maging matagumpay sa buhay. Ngayon, kung halos lahat ng kanilang mga ginawa ay dahil sa pagmamahal sa kanilang mga anak, bakit kailangan sa kanilang pagtanda ay ibang tao ang sa kanila'y mag-aalaga? DZMM, una sa balita, una sa public service, una sa pamilyang Pilipino. Gising!
ang inyong Mr. Gising in the morning. Ayun. With pleasure. Energy! Ang hatid namin tuwing umaga. Kasama ang mga sisiksik ng 6 a.m. mo ng talakayan, balitaan at kwentuhan. Alvin L. Chico sa alas 6 at kasama si Doris Bigornia sa alas 7:30, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pagbabalita para alam namin yung update daily ng mga bilihin, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na at nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin L. Chico, Doris Bigornia. Mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainip. Magkinig ka ng balita, DZMM, Radio Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service. Mahalaga para sa akin yung menopausal stage right now na ma-share sa ibang mga kababaihan kasi matindi yung naging symptoms ko, yung pinagdaanan ko. So part na rin ng naging advocacy ko is to tell the truth to a lot of women. Dahil marami sa ating mga kababaihan, hindi nila talaga alam kung ano yung nangyayari pag sila ay nasa menopause stage. So lagi ko pong sinasabi na pag-usapan natin ito kasi bakit lahat ng babae takot pag-usapan ang tungkol sa menopause. Nung nagkaroon tayo ng menstrual period, na-explain ito ng mga nanay. Nung nagbuntis tayo at nagkaanak, na-explain kung ano ang i-go through na journey. Bakit nung nag-menopause, walang nagsalita, walang nagpaliwanag, walang nag-advise. Habang nalalaman natin kung ano yung gino-go through ng isang babae at ng isa pang babae sa kanilang menopause stage, ay importanteng nararamdaman natin that we're here for each other. Para hindi siya binabrush off lang at sinasabing, hindi, okay lang yan, normal lang yan, hindi, madadaanan mo rin yan, hindi, malalagpasan mo rin yan. So no, pag-usapan po natin, ano ba talaga ang menopause at gaano ito kahalaga. DZMM, una sa balita, una sa public service, una sa pamilyang Pilipino. Ang pagrespeto, mahalaga. Ang paggamit ng po, opo, at pagmamano ay timeless. Walang expiration date yan at hindi yan nababago sa kahit na anong henerasyon. Kailangan sa bawat pag-usad ng panahon, naririyan pa rin ang respeto, naririyan pa rin ang pagtatangi na sa mga nakatatanda. Dahil walang now kung walang then. DZMM, una sa balita, una sa public service, una sa pamilyang Pilipino. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM. Iba't ibang mga trahedya, mga sakuna, at syempre, lagay ng panahon ang babantayan natin. Lagi ko pong sinasabi, Jabu, just always bring your umbrella. Dati kasi, natutok lang tayo sa response. Ngayon, even yung kamalayan ng ating mga kababayan has gone a long way. No? Ako po ang inyong mga kasama, Ariel Rojas. Atid po namin ay kaalaman para sa inyong kaligtasan, laban po sa anumang panganib o sakuna. Dahil ang mahalaga, lahat tayo laging ligtas dapat. Bakit nga ba kakaiba tayong mga Pilipino pag pamilya na ang pinag-uusapan? Sabi ng maraming taga-ibang bansa, isang malaking dahilan ay kung paano natin mahalin at alagaan ang ating mga magulang. Napakalakas ng ating tradisyon ng malasakit at pagmamahal sa ating mga magulang. Dahil alam natin ang pinagdaanan nilang sakripisyo at paghihirap para tayo na kanilang mga anak ay lumaki ng ligtas at magkaroon ng sapat na kaalaman upang maging matagumpay sa buhay. Ngayon, kung halos lahat ng kanilang mga ginawa ay dahil sa pagmamahal sa kanilang mga anak, bakit kailangan sa kanilang pagtanda ay ibang tao ang sa kanila'y mag-aalaga? DZMM, una sa balita, una sa public service, una sa pamilyang Pilipino. Gising! Ang inyong Mr. Gising in the morning. With pleasure. Energy! Ang hatid namin tuwing umaga. Kasama ang mga sisiksik ng 6 a.m. mo ng talakayan, balitaan at kwentuhan. Alvin L. Chico sa alas 6 at kasama si Doris Bigornia sa alas 7:30, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pagbabalita para alam namin yung update daily ng mga bilihin, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa ICE 30. Una sa balita, una sa public service. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na at nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manabat, Alvin L. Chico, Doris Bigornia. Patrol sa East 30, nagbabalita, naglilingkod saan man sa buong mundo. DZMM, Radio Patrol sa East 30, tapat at totoo, naglilingkod sa'yo. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Patuloy na magbabalita at maglilingkod kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po natin, alas 4:01 ng madaling araw. Ito ang umagang balitaang bubusugin ka sa impormasyong kapaki-pakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras tiyana, antemano. Kasama sina Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano. Radyo Patrol Balita alas 4.
Ngayon po ay Martes, August 19, 2025. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol, Balita alas 4. Bagyong Waning na panatili ang lakas bagyo, mabagal na kumikilos palabas ng Philippine Area of Responsibility. Mga flood control projects sa Oriental Mindoro, pinapa-audit ng provincial government. Bulacan LGU, magsasagawa ng sariling investigasyon sa mga flood control projects sa lalawigan. Deliberasyon sa mahigit 6.7 trillion pesos 2026 national budget. Sinimulan na ng Kamara, gobyerno, uutang umano para mapunan ng budget deficit sa susunod na taon. Dalawang suspect sa pagpatay sa dalawang Japanese sa Maynila arestado. Dalawang posibleng motibo sa krimen. Tinututukan ng mga investigador. Sa lalawigan, COMELEC control sa dalawang bayan sa Bangsamoro, pinag-aaralan alisin. Libu-libong pulisi makakalat sa BARM parliamentary election sa October. At sa balitang sports, Pinay swimmer gumawa ng kasaysayan matapos lumangoy mula Bohol hanggang Cebu. Grabe. Magandang morning kapamilya, kompleto pong dalawang pogi ngayong Tuesday. Kami po inyong makakasama ngayong araw. Ngayong umaga, ako po si Radyo Patrol, Steve Raz. Good morning! Good morning! Ako naman po si Radyo Patrol, Robert Mano. Simulan po natin ang balitaan. Nagpapakawala ng tubig ang Ambuklao at Binga Dam sa Benguet dahil sa epekto ng bagyong Waning at Habagat. Umaabot sa higit 751 meters ang level ng tubig sa Ambuklao Dam na nagbukas ng isang gate. Ayon po sa Pag-asa, posibleng maapektuhan ng tubig mula sa Ambuklao Dam ang barangay Ambuklao sa Bocod, Benguet. Isang gate din ng Binga Dam ang binuksan na posibleng makaapekto ang pinapakawalan tubig dito sa mga barangay ng Dalupirip at Tinongdan sa Itogon. Inaabisuhan naman ng Pag-asa mga residente at Local Disaster Risk Reduction and Management Council na maging alerto sa posibleng pagtaas ng tubig. Alas 4:04 ng madaling araw, hiniling ng Provincial Government ng Oriental Mindoro sa Office of the President at Commission on Audit na magsagawa ng special technical audit sa lahat ng flood control projects sa lalawigan. Sa report ng DPWH Mimaropa, 9 na flood control projects ang gumuho sa pananalasan ng habagat na nagkakahalaga ng halos 2 bilyong piso. Sinita ni Oriental Mindoro Governor Homerlito Dolor ang palpak ng flood control project na umano'y tinipid at substandard ng materyales. Aminado si DPWH Mimaropa Regional Director Engineer Ronald Pacanan na may pagkukulang sa konstruksyon ng mga gumuhong flood control project. Sinibak na ni Pacanan ang project engineer at iba pang tauhan sa mga flood control project habang nag-iimbisiga ang DPWH. Nanindigan si Dolor na dapat may managot sa mga umano'y palpak at substandard ng flood control projects sa Oriental Mindoro. Samantala, Pasada Probinsya. bumigay na flood control project sa Mandawi City sa Cebu. Pinaiimbestigahan. Naritong balitang kumpirmado, sigurado mula sa Cebu, hatid ni Annie Perez. Ani. Bumubuti na ang sitwasyon ng peace and order sa mga bayan ng Buluan, Maguindanao del Sur at Dato Odinsinsuat sa Maguindanao del Norte. Kaya ayon sa Commission on Elections, posibleng alisin na ang COMELEC control sa mga lugar bago ang BARM parliamentary elections sa October 13. Isinailalim sa COMELEC control ang 2 lugar. Babalikan natin si Annie Perez maya-maya lamang. Samantala, magsasagawa ng sariling investigasyon ng Bulacan Provincial Government sa mga flood control project sa lalawigan. Sinabi ni Bulacan Vice Governor Alex Castro, sisiyasati nila ang umano'y mga depektibo at ghost flood control projects. Mahigit 600 ang mga flood control projects sa Bulacan. Kabilang dito ang flood mitigation structure sa ilog sa bayan ng Hagonoy na pinondohan ng halos 80 million pesos at dapat sanang natapos pa noong July 2023. Matatandang inspeksyon ni Pangulo Marcos Jr. ang umano'y substandards ng flood control project sa Kalumpit. Isa sa mga contractor ng flood control projects ang St. Timothy Construction na iniuugnay sa pamilya Diskaya. Samantala, kuha tayo ng report ng ating Radyo Patrol.
Depektibong flood control project ng pamahalaan nakakadagdag sa mga nasisirang pananim kada taon. Ayon po yan sa Department of Agriculture. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Quezon City atid ni Kelly ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly. Ayon kay Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, natural lang na naaapektuhan ang sektor kapag depektibo ang flood control. Nasa 500,000 hanggang 600,000 metric tons ng palay kada taon ang nasisira dahil sa baha. Pero kung mas magiging epektibo pa ang flood control, mas mababawasan pa ang pinsala sa sektor. Dagdag pa ni de Mesa, namamatay ang mga pananim o palay kapag matagal itong nalulubog sa baha. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30. Pasada Probinsya. Balikan po natin yung report ni Annie Perez, yung tungkol po yan sa bumigay ng flood control project sa Mandaue City, Cebu. Pinaiimbestigahan na ng balitang kumpirmado sigurado mula sa Cebu atid ni Annie Perez. Annie, go! Pinaiimbestigahan na ng kongresista ng Mandaue City ang bumigay na flood control project sa Barangay Kasuntingan, Mandaue City matapos itong masira sa kasagsagan ng malakas na ulan sa Cebu noong Biyernes ng gabi. Iniutos din ang agarang pag-aayos sa nasa 15 metrong haba ng riprap. Matatanda ang 5 bahay ang naanod sa ilog nang tumaas ang level ng tubig at nasa 10 pamilya ang lumikas dahil sa baha. Sakaling mapatunayan ng lokal na pamahalaan na hindi sinunod ng kontraktor ang mga standards sa proyekto, inirerekomenda ang pagsuspende, terminate o pag-blacklist sa kontraktor. Ang buong proyekto ay isang 265-meter na riprap na natapos nitong nagkaraang taon na nagkakahalaga ng 90 million pesos. Ito ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM. Annie Perez. Maraming salamat, Annie Perez. DZMM. Numero 1 sa aksyon. Sa ibang balita naman, sinimulan na ng House of Representatives ang deliberasyon sa panukalang mahigit 6.7 trillion pesos 2026 national budget. Nagbigay ng briefing sa mga kongresista sina Budget Secretary Amina Pangandaman, Finance Secretary Ralph Lecto, Department of Economy, Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan Jr. at Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolona Jr. Tiniyak ni House Speaker Martin Romualdez at House Committee on Appropriations Chairperson Micaela Swansing na magiging bukas sa deliberasyon ng Kamara ang 2026 national budget. Sinabi pa ni Romualdez na ilalaan para sa magpapaganda ng buhay ng mga Pilipino ang national budget. Iminungkahi ni Batangas Congress Leandro Legarda Laviste na tapyosan ng nila ang budget para sa flood control projects at ilipat ito sa sektor ng edukasyon. Samantala, kuha tayo ng report ng ating Radyo Patrol. Signed report ng binuong small committee para sa 2025 national budget inungkat sa budget briefing ng Development Budget Coordination Committee. Naritong balitang kumpirmado, sigurado mula sa Kamara. Hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam! Sa pagtatanong ni Navota City Representative Toby Tiangco, iginiit niyang dapat mabigyan ng copy ng small committee report ang lahat ng House members. Magugunit ang naging kontrobersyal ang 2025 national budget dahil umano sa insertions ng naturang komite na aabot sa 142 billion pesos. Paliwanag ni Tiangco, dapat makita kung paano nadagdagan o nabawasan ang budget ng mga ahensya. Mariin namang itinugon ni Appropriations Chairperson Micaela Swansing na kailangan muna nilang ikonsidera ang hiling ni Tiangco dahil hindi pa siya ang pinuno ng komite noong 19th Congress. Pero hindi naman ito tinanggap ni Tiangco. Sa huli, sinabi ni Swansing na sisilipin muna nila ang records dahil nakatuon anya ang briefing kahapon sa DBCC. Pagtitiyak naman ng Appropriations Panel, magiging digital na ang format para sa 2026 at mabibigyan ng lahat ng mga miyembro ng Kamara ng kopya ng GAB oras sa lumusot ito sa ikatlo at huling pagbasa sa plenaryo. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Pamela Vasquez, DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
Uutang umano ang gobyerno ng 2.7 trillion pesos para mapondohan ang inaasahang 1.6 trillion pesos na budget deficit sa panukalang 2026 national budget. Base sa report ng Congressional Policy and Budget Research Department o CPBRD ng Kamara, 2.1 trillion pesos ang uutangin mula sa domestic sources sa pamamagitan ng fixed rate sa treasury bonds at treasury bills. Ang nalalabing mahigit 627 billion pesos ang hihiramin naman sa labas ng bansa. Ibig sabihin, 77% ang uutangin mula sa domestic lenders habang 23% mula sa foreign firms. Binusisi ng CPBRD ang hinihaing National Expenditure Program ng Malacanang para sa susunod na taon. Basta AM. Abiso mga kapamilyang motorista, mag-rollback sa presyo ng diesel at kerosene ng mga kumpanya ng langis mamayang alas 6 ng umaga. 80 centimos kada litro ang rollback sa presyo ng diesel habang 90 centavos naman sa kerosene, pero ang presyo ng gasolina tataas ng 60 centavos kada litro. Paliwanag ng Department of Energy o DOE, kabilang sa mga paunahing dahilan ng rollback ang pagbaba ng demand sa diesel at pagtaas ng produksyon ng Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC. Tataas naman ang gasolina dahil sa pagsipa ng global demand nito. Basta AM. Sinimulan ng talakayin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang hirit na pisong aumento sa pasahe sa jeep. Naghain ng petisyon sa ahensya ang ilang transport group para sa pisong provisional increase bunsod ng serye ng pagtaas ng presyo ng diesel. Sa isinagawang hearing, inatasan ni LTFRB Chairman Chofe Luguadis III ang mga petitioner na pasang Mazda, Altodap at Acto na magsumite ng karagdagan datos at position papers sa loob ng 10 araw. Hiniling din ng LTFRB sa Department of Economy, Planning and Development na magsumite ng datos sa posibleng epekto sa inflation na mataas na pasahe. Dagdag ni Guadis, babalansihin ng ahensya ang inihain ng mga tsuper at kapakanan ng mga commuter bago po magdesisyon. Giitipa sa Mazda President Robert Martin, long overdue na ang pisong fare hike dahil 3 buwan na ang nakalilipas ng isinumite ang kanilang petisyon. Umapela naman sa gobyerno ang grupong Lawyers for Commuter Safety and Protection na ibigay ang pantawid pasada o ayuda sa mga tsuper hanggat wala pang desisyon sa fare hike petition. Inihahanda na ang mandatory drug testing dyan po sa Senado. Ito ang tugon ni Senate President Francis Escudero sa sulat ni Senate Minority Leader Tito Soto na magsagawa ng drug testing sa mga opisyal at tauhan ng Senado kasunod ng issue ng umunay paggamit ng marijuana ng isang tauhan ni Senator Robin Padilla. Sinabi ni Escudero na Marso pa inihahanda ang mandatory drug testing sa tulong ng East Avenue Medical Center pero ipinagpaliban dahil sa nakaraang halalan at itutuloy ngayong 28th Congress. Dagdag pa ni Escudero, sinimulan ni Soto ang mandatory drug testing sa Senado sa ilalim ng kanyang pamumuno bilang Senate President pero ipinatigil ito noong 2020 dahil sa pandemya. Inihahanda na rin anya mga bagong patakaran sa random drug testing na magsasaalang-alang sa Mental Health Act at Data Privacy Act. Basta AM. Nag-resign bilang Political Affairs Officer ni Senator Robin Padilla ang aktres na si Nadia Montenegro. Kinumpirma ng Chief of Staff de Padilla na si Atty. Rudolph Philip Jurado na tinanggap na nila ang pagbibitiw ni Montenegro. Sa kanyang resignation letter, itinanggi ni Montenegro na siya ang tinutukoy sa ulat na tauhan ng isang senador na umano'y gumagamit ng marijuana sa Senado. Pinabulaanan din niyang gumamit siya ng palikuran ng mga babae dahil PWD restroom umano ang kanyang ginamit bago umuwi noong August 12 dahil isa siyang persons with disability. Git pa ng aktres, vape the grape scent ang kanyang umanong dala. Ipinagtataka rin niya kung paano lumabas sa social media ang incident report. Nilinaw na pa ni Montenegro na hindi pag-amin ng kasalanan ng kanyang pagbibitiw at nag-resign siya para mapangalagaan ang kanyang mental health at maproteksyonan ang kanyang pamilya. Basta AM. Itinanggi ng e-wallet platform na GCash na nakikipag-partner ito sa mga illegal na online gambling platform.
Matatandang tinanggal ng GCash at Maya ang in-app link sa mga online gambling matapos iutos ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Nabisto rin sa investigasyon ng Senado na nag-access ng isang illegal online gambling site ang ilang e-wallet platform. Git ni GCash Head for Advocacy Attorney Mark Amorao na paglabag sa kanilang terms and conditions ang ginagawang ito ng illegal online gambling site. Nakikipagtulungan niya sila sa pamahalaan sa kampanya laban sa illegal online gambling. Nababahala naman ang ilang mababatas na gumagamit ng ibang platform ang mga online gambling site. Nanawagan si Senator Sherwin Gatchalian sa PAGCOR, DTI at DICT na iutos ang delinking ng online gambling site sa mga messaging apps at e-commerce sites. Nakukulangan naman si Bukidnon Congressman Jonathan Tito Flores sa aksyon ng PSP at iginit ang pagpasa ng batas para ma-regulate ang online gambling. Hihilingin ng Department of Justice sa Manila Regional Trial Court na tanggalin bilang akusado sa mga kasong kidnapping at serious illegal detention ang whistleblower na si Julie Patidongan. Posibleng gawing state witness ng DOJ sa kaso ng pagkawala ng mahigit 30 sabongero si Patidongan. Sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na patuloy ang evaluation sa reklamong murder na inihain ng mga kaanak ng missing sabongeros. Nagbigay din niya ng briefing ang Philippine Coast Guard sa DOJ sa pagsisid sa Taal Lake kung saan sinasabing itinapon ng mga bangkay ng mga nawawalang sabongero. Oras po natin, kapamilya, alas 4:18 na po na madaling araw, gising bangon na po ha. Magandang morning po sa mga nakikinig, nanonood sa DZMM Radio Patrol Station at DZMM Teleradyo. Siyempre po mamaya po kami ni Kuyang Partner ay babate, kaya po mag-message po kayo sa aming Viber number na... Ano nga partner yung Viber number natin? Baka nakalimutan nila eh. Sa aming Viber number na 0919-278-3000. Yan na, mamaya kayo po ay i-shoutout po namin kung may gusto kayong pagising. Correct. May message po sa amin na. Hirap na hirap kang gisingin nanay na yan. Ibigay mo nga sa amin yung pangalan ng anak mo na yan at labi ang gigising. Kami ang bahalang gumising dyan, di ba? Para lahat tayo ay nakagising, nakabangon. Kasi may pasok at nga. Ikaw na pupungas-pungas, ikaw na pasdus-dus pa. Correct. Aba, 4:90 na ha. Ikaw rin, baka malate ka. Matanggal ka sa trabaho, makaltasan ka. Wag naman. Mabagsak ka sa quiz, wag naman ano. Abangan po muna sa aming pagbabalik. Babae, natagpo ang patay sa bahay sa Ilocos Norte. 2 bangkay ng lalaki magkahiwalay na natagpuan sa Bulacan. Yan at iba pa mga balita mula sa mga lalawigan sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4. Kape! Pamilya. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwala, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol. Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. 1:00 ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis. 2:00 ng hapon. Anumang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami. 3:00 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez. 4:00 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal. 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama sina Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres. 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol. 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radyo Patrol 6:30 at DZMM Teleradyo.
Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba, ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila. DZMM Radyo Patrol sa 6:30. Una sa balita, una sa public service. Rasyada ng mga balita, antemanong ihahatid sa Radyo Patrol Balita. Good morning, thank you. Alas 4:22 na madaling araw, balikan po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol Balita alas 4. Bagyong Waning napanatili ang lakas. Bagyo, mabagal na kumikilos palabas ng Philippine Area of Responsibility. Mga flood control projects sa Oriental Mindoro, pinapa-audit ng provincial government. Bulacan LGU, magsasagawa naman ng sariling investigasyon sa mga flood control projects sa lalawigan. Deliberasyon sa mahigit 6.7 trillion pesos 2026 national budget. Sinimulan na ng Kamara, gobyerno uutang umano para mapunan ang budget deficit sa susunod na taon. Dalawang suspect sa pagpatay sa dalawang Japanese sa Maynila arestado. Dalawang posibleng motibo sa krimen tinututukan ng mga investigador. Sa oras po natin alas 4:23 na madaling araw, alamin po natin ang magiging lagay ng panahon sa maghapon. Ulat, panahon. Kausapin po natin si Ma'am Lori De La Cruz, ang Pag-asa weather forecaster. Good morning, Ma'am Lori. Good morning din sir sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ang update mo na kay Bagyong Waning, huling nakita yan sa layong 635 kilometers. Silangan ng Itbayat, Batanes. Saglay pa rin ang lakas ng hangin, umaabot sa 55 km per hour near the center at pagbuksong 70 km per hour. Kumikilos to pahilaga-hilagang silangan sa bilis na 10 km per hour. In-expect din po natin na itong bagyo ay lalabas din ang ating area of responsibility within 2 days. At wala rin po itong direktang epekto ngayon sa anong bahagi ng ating kalupaan. At sa kasalukuyan, easterlies po ang nagdudulot ng mga pagulan sa Visayas, Bicol Region, Mimaropa sa mga peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region at Quezon. Samantala sa natitirang bahagi ng bansa, generally fair weather ang mararanasang panahon. Yan muna ang naitas mula sa Pag-asa. Ito po si Lori De La Cruz. Thank you, Ma'am Lori De La Cruz. Good morning po. DZMM, numero 1 sa aksyon. 4:25 ng madaling araw. Ito po muna. Ulat Kalusugan. Ulat Kalusugan. Sa ating pong Ulat Kalusugan, nagbabala ang Department of Health na mas mataas ang posibilidad na magka-tuberculosis o TB ang mga taong naninigarilyo. Ayan. Ikaw, huling-huli ka ngayon, nag-iossi ka ngayon, ha? Bawal yan, ha? Bigla ka pa napatayo, ha? Kala mo, sino ang topic, ha? Para may topic sa kanya, di ba? Bukod dyan, naninigarilyo at gumagamit ng vape. Tama ka, partner. Ikaw din, ha? Napatayo ka dyan, ha? Kala mo ligtas ka, ha? Gumagamit ng vape. Pa-chill-chill ka lang dyan sa vape na yan, ha? Ang lakas humipak. Yung katabi mo, nasisinggot na rin yung inuusukan mo na din, Dagdag pa ng DOH, pinapalala ng paninigarilyo ang kalagayan ng isang pasyente na may TB na posibleng humantong sa kamatayan. Ako po, nawalan din nila ng bisa ang gamot kontra TB kung tuloy-tuloy sa paninigarilyo ang isang pasyente. Sa mga gustong tumigil sa paninigarilyo, maaaring tumawag. May ganito pala, no? Maaaring tumawag sa DOH Quit Line na may numerong 1558 para matulungan ang mga gustong mag-quit sa pagyoyosi. At yan po ang ating Ulat Kalusugan ngayong Martes ng madaling araw. Agri-Balita! Agri-Balita!
magandang madaling araw sa ating mga kaserbisyo at kapamilya na magbubukid at mangingisda. Para po sa ating agribalita, mapakikinabangan na ng mga magsasaka sa Ormoc City ang 100 milyong pisong halaga ng solar irrigation project ng pamahalaan. Ayon po sa mga magsasaka, makatitipid sila ng 3,000 piso hanggang 6,000 pisong halaga ng gasolina kada taniman at maaari na makapagtanim ng 3 beses sa isang taon na magdudulot ng mas mataas na kita. Very good. Ang proyekto ay may 7 units ng 10 HP capacity solar-powered pumps sa 2 lokasyon at makikinabang na mahigit 100 magsasaka o pakikinabangan ng mahigit 100 magsasaka na sumasaka sa 100 ektarya ng palayan. Ang dami. Halos 100 solar pump irrigation projects ang itinayo na bilang bahagi ng Climate Smart Irrigation Systems. Wow, very good. Sana sa ibang lugar din mapalagyan ito para doble, triple yung kita ng ating mga kapamilyang magsasaka. At yan po ang ating agribalita muli. Maya Paabak. Diyos maray na aga. Ano pa nga? Maayong buntag. Ayo nga pala. Maayong buntag. May isa ka pa. Ayan. May isa ka pa. Good morning. Ayan. Yan po ang ating agribalita. Ola. Ano ba yun? Tuesday morning. Tuesday morning. DZMM. Numero 1 sa aksyon. Pasada Probinsya. Comelec, pinag-aaralang alisin ang kontrol sa 2 bayan sa BARM kasunod ng papalapit na parliamentary election sa rehiyon. Naritong balitang kumpirmado, sigurado. Hatid ni Lirio Bompat. Lirio. Bumubuti na ang sitwasyon ng peace and order sa mga bayan ng Buluan, Maguindanao del Sur at Dato Odinsinsuat sa Maguindanao del Norte, kaya ayon sa Commission on Elections, posibleng alisin na ang COMELEC control sa mga lugar bago ang BARM parliamentary elections sa October 13. Isinailalim sa COMELEC control ang 2 lugar dahil sa mga insidente ng karahasan bago ang midterm election noong Mayo. Sa Bagong Pilipinas Ngayon briefing, sinabi ni COMELEC spokesperson John Rex Laudianco na halos kompleto na rin ang mga paghahanda para sa halalan dahil sisimula na ang pag-imprinta ng 2.5 milyong balota sa August 24. Ilan pa anya sa mga nakalinya at natitirang preparasyon ng COMELEC ay ang pagsasanay sa mga guro at deployment ng logistics sa BARMM. Ayon kay Laudianco, ginagawa na rin ng COMELEC ng paraan para mapabuti ang karanasan sa pagboto ng mga botante at titiyaking matatag ang supply ng kuryente sa araw ng halalan, gayon din ang seguridad at kaayusan sa rehiyon. Tiniyak naman ng COMELEC na hindi mauuwi sa failure of election sakaling manaig ang none of the above o piliin ang mga botanteng wag iboto ang kahit sinong kandidato sa BARM elections. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Lirio Bompa. Maraming salamat, Lirio Bompa. Oras natin alas 4:30 na madaling araw, kuha po tayo ng report ng ating Radyo Patrol. Mahigit 10,000 piso o 10,000 pulis ipakakalat ng PNP para sa BARM parliamentary elections. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Campo Crame, hatid ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos Mars. Morning! Puspusan na ang paghahanda ng Philippine National Police para sa BARM parliamentary elections sa October 13. Ayon kay PNP Chief Police General Nicolas Torre III, nasa kabuang 9,731 na mga pulis ang ipapakalat sa rehiyon para magbantay sa seguridad at kaayusan sa naturang halalan. Inihahanda na rin anya ang mga ilalatag na plano para sa dagdag na seguridad sa lugar. Kasabay nito, umiiral na rin ang COMELEC gun ban sa BARM mula noong August 14 hanggang October 28 ng taong kasalukuyan. Sa ngayon, 98 mula sa 108 na mga bayan at tungsod sa BARM na isinailalim ng COMELEC sa Elections Areas of Concern ang binabantayan ng PNP, kung saan 29 ang nasa ilalim ng red category habang 2 bayan naman sa Buluan sa Maguindanao del Sur at Dato Odinsinsuat sa Maguindanao del Norte ang kasalukuyang nasa ilalim ng COMELEC control.
Kumpiyansa naman si PNP Chief Torre na magiging mapayapa ang botohan sa Bangsamoro Region. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Pasada Probinsya. Bangkay ng babaeng nakagapos natagpuan sa loob ng kanyang bahay sa Dingras, Ilocos Norte. Narito balitang kumpirmado sigurado mula sa Ilocos Norte at ni April Lafales. April. Natagpuan sa loob ng kanyang tahanan sa Barangay Lumbad, Dingras, Ilocos Norte ang bangkay ng 39 anyos na babae nitong linggo ng gabi. Sa investigasyon ng Dingras Police, lumitaw na dinalaw ng kapatid ang bahay ng biktima pero walang sumagot kaya ginamitan ng duplicate key at dumambad sa kanila ang walang buhay na babae sa kanyang sala. Nakagapos sa mga kamay nito gamit ang dayami, natatakpan ng buhok at tela ang muka at may elastic bandage na nakapulupot sa ulo. Natagpuan ding nakakalat ang mga gamit ng biktima sa kanyang silid at ayon sa kapatid ay nawawala ang ilang gamit, alahas at pera nito. Ayon kay Police Major Norman Pentang, mag-isang nakatira sa kanyang bahay ang biktima na hiwalay sa asawa at ang pinakamalapit na kapitbahay ay nasa 50 metro ang layo kaya walang nakarinig ng komosyon o sigaw. Walang nakitang bakas na pwersahang pinasok ang bahay. Sinisiyasat na ng mga otoridad ang mga kuha ng CCTV sa lugar. Ipapatawag din ang lahat ng mga may kaugnayan sa biktima. Sa paunang post-mortem examination, lumitaw na asphyxia secondary to strangulation ang sanhi ng pagkamatay ng babae. Autopsiya ang bangkay sa kahilingan na rin ng pamilya para sa mas malalim na investigasyon. Nanawagan naman ang pulisya sa mga posibleng testigo sa krimen na makipagtulungan para sa agarang paglutas sa kaso. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM. April Rafales. Maraming salamat, April Rafales. Oras natin, 4:33 na madaling araw. Dalawang lalaki na natagpuan patay na nakalutang sa magkahiwalay na ilog sa Bulacan. Sa bayan po ng Balagtas natagpuan patay ang 45 anyos na si Michael Temporosa. Ayon po sa investigasyon, nakainom ito at tuling nakitang umiihi sa tulay ng panginay bago madulas at mahulog sa ilog. Na-recover ang bangkay makalipas ang ilang oras. Samantala sa bayan naman ng San Ildefonso, natagpo ang palutang-lutang ang 60 anyos na si alias Badong. Huling nakitang buhay ang biktima na nagja-jogging sa paligid ng Barangay Telepatio, Pulong Tamo at Pulong Gubat bago i-report na nawawala. Sa Quezon naman, patay ang 46 anyos na magsasaka matapos masabugan ng dinamita sa Barangay Luod sa bayan ng Patnanungan. Lasing umano ang biktima na si alias Larry na nagyabang at sinindihan ng dinamita sa harap ng manugang habang nagiinuman. Dead on arrival sa bagamutan ng biktima, bunsod ng malaking sugat na tinamo nito. Iniimbestiga ng mga pulis kung kanino galing ang dinamita na kadalasang ginagamit sa illegal fishing. Pasada Probinsya. Ito po sa mga magsasaka, mag-iingat po tayo sa mga alaga natin. Magsasaka pa tayo matapos umanong suwagin ng alagang kalabaw sa Santiago City sa Isabela. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Isabela, atid ni Harris Julio. Harris. Wala ng buhay ang 45 anyos na magsasaka nang matagpuan ng mga residente ng Barangay Sinili, Santiago City. Huli siyang nakitang buhay nang nakipag-inuman sa mga kaibigan. Kinakitaan ng malalim na sugat sa mukha at likod ang magsasaka na pinaniniwalaang sinuwag ng alaga niyang kalabaw. Sinasabing madalas hampasin sa mukha at niyayakap ng magsasaka ang alagang kalabaw kapag nalalasing. Nakita naman ang alagang kalabaw na nakawala. Kumuha na ang soko ng sampol ng bakas ng dugo sa sungay ng kalabaw habang isinailalim sa autopsy ang bangkay ng magsasaka para matiyak ang dahilan ng pagkamatay. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Harris Julio. Maraming salamat, Harris Julio. Sa Batangas, kinansila naman ang mga klase at trabaho sa main campus ng University of Batangas kahapon matapos bulabugin ng bomb threat. Agad pinauwi ang mga estudyante at empleyado habang dilan naman sa Plaza Mabini
ang mga elementary student habang hinihintay ang mga magulang. Rumesponde sa lugar ang City Disaster Risk Reduction and Management Office, Bureau of Fire Protection, Batangas City Police at Special Weapons and Tactics o SWAT. Patuloy ang investigasyon at hinigpitan na rin ang seguridad sa universidad. Sa Antique, ang sugatan sa salpukan ng delivery van at tricycle sa Barangay Poblasyon 1 sa bayan ng Hamtik. Dinala sa paggamutan ng tricycle driver na si Lorete Panagiton na nagtamo ng mga sugat sa katawan at binti sa investigasyon. Palabas ng kanto ang tricycle nang hindi namalayan ni Panagiton ang paparating na van mula sa National Highway. Sa lakas ng pagkakabangga, umikot ang tricycle at tumilapon ng biktima. Hawak na ng mga pulis ang driver ng van. Sa Leyte naman, sugatan ng isang lalaking senior citizen matapos saksakin ng kapwa senior citizen habang nasa Zumba session sa plaza ng Ormoc City. Naresto sa hot pursuit operation ng suspect at retiradong sundalo na si Alfredo Simon. Ayon sa investigasyon, selos o senior citizen tapos selos ang motibo dahil pinagkinilaan ni Simon ang karelasyon ng biktima ang kanyang misis. Naku po, nakuha sa suspect ang isang kutsilyo, kalibre 38 baril at mga bala. Patuloy na nagpapagaling ang biktima habang nakakulong ang suspect na naharap sa mga reklamang frustrated murder at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nagrambulan ang ilang kabataan sa gitna ng isang event sa mall sa San Fernando, Pampanga. Naggabulan, nagpaluan at nagsuntukan ng mga menor de edad bago naawat ng mga gwardya at pulis. Ayon po sa investigasyon, nasa 5 hanggang 6 na kabataan ang sangkot sa gulo. Walang malubhang nasaktan at nagkaayos din agad ang magkabilang panig. Paalala ng mga otoridad sa mga magulang, laging gabayan ng mga anak upang maiwasan ang ganitong insidente. Alas 4:38, abangan po sa aming pagbabalik. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. iniutos ang maayos na magpapatupad ng zero balance billing policy. At ama na binatilyong namatay dahil sa leptospirosis, nagsampa ng reklamo sa Napolcom laban sa ilang pulis Caloocan. Ang mga detalye sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita Alas 4. Kape. Familiar yan. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano. Radyo Patrol. Gising! Ang inyong Mr. Gising in the morning. With pleasure. Energy! Ang hatid namin tuwing umaga. Kasama ang mga sisiksik ng 6 a.m. mo ng talakayan, balitaan at kwentuhan. Alvin El Chico sa alas 6 at kasama si Doris Bigornia sa alas 7:30, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz DZMM. Since high school sa Samar, na gusto ko rin maging reporter. Kasi marami na akong na-cover na national issues malalaki. Alice Goki, Buloy, Mary Jane Veloso, DOJ, Comelec. Pero yung hindi ko makalimutan yung sa Caloocan City. Pinatakbo ako ni Kabayan doon kasi may halos isang taong tulay na hindi na binubuksan. Na-interview ko yung mismong negosyante doon na dahil sarado yung tulay, apektado yung negosyo, pati yung mga residente kasi kailangan pa nila mag-commute. Pero dahil nga nakapag-report tayo, nakapag-reach out tayo dun sa LGU, sa barangay, kahit pa paano, natugunan naman yung problema nila. Simple lang, pero kapaki-pakinabang naman. Bukod sa una sa balita, una sa public service, makatitiyak po kayo na yung mga balita namin inilalabas ay kumpirmado at sigurado. Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin. Yun ba ang ibig sabihin din ito? Kasi yun ang sinasabi ng kabilang panig. Ang naninindigan para sa katotohanan. Nakaupo lang doon sa Senado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit. Ang tambalang karton. Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Steve Raz, Robert Mano sa Radyo Patrol Balita Alas 4.
4:41, kuha muna tayo ng report ng ating Radyo Patrol. Pangulong Marcos Jr. pinag-utos ang malinaw na pagpapatupad ng zero balance billing policy sa lahat ng DOH hospitals. Naritong balitang kumpirmado sigurado mula sa Ormoc City. Hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian, go! Steve, pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lahat ng ospital ng Department of Health sa buong bansa ang maayos na pagpapatupad ng zero balance billing policy para hindi mahirapan sa pagbabayad ang mga pasyente. Sa talumpati sa Ormoc City, binigyang diin din ng Pangulo na sa ilalim ng programa, dapat ay pipirma na lamang ang pamilya ng pasyente na para bang nag-check out lang sa isang hotel kapag madi-discharge. Dahil wala nang kailangang bayaran, gayon din na hindi na kailangan ng dagdag na mga dokumento. Ayon kay Marcos, lahat ng gastusin ng mga pasyente ay sa gamutan ay sasagutin na ng PhilHealth at Department of Health dahil karamihan sa mga pasyente ay saklaw ng libreng pagpapagamot. Para naman sa ibang pasyenteng may sakit pero hindi na kailangan ma-admit, pinayuhan ng Pangulo na magpunta muna sa mga bukas center para malaman kung magagamot ang kanilang karamdaman doon bago i-endorso sa DOH Hospital kung hindi kakayaning gamutin sa center. Nitong Lunes, bumisita ang Pangulo at mga opisyal ng Department of Health sa Eastern Visayas Medical Center sa Tacloban para alamin kung naipatutupad ng maayos ang pulisiya at tiyakin sa mga pasyente ang pangako ng administrasyon sa maayos at maaasahang sistema ng healthcare sa bansa. Ngayong araw naman, bibisita din ng Pangulo sa East Avenue Medical Center. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores. Christian! DZMM. Yes, Good Robert. morning. Salamat. Tingnan mo yan, palasyo yan. Live na live. Ah, talaga. Diba? Saan ka pa? Bakit ang aga niya ngayon? Kasi Hindi ko alam kung pandesal saan yan. ba? Baka magpapaalmusal yan. Baka magdala yan ng pandesal o kaya magdala yan ng taho. Nakakahiya naman kung ay, may, wag na. may palamambang kasama. Wag na. Peanut butter. Wag na. Okay na yun siya. Yung taho nakatambay sa labas ng sigero. Ay, wag na din. Wag na. 10 piso lang naman. Thank you. Good morning. Maraming salamat, Radyo Patrol. Hindi na sumagot. Ay! Wala nang narinig. Wala nang narinig si Christian. Maraming salamat, Radyo Patrol. Christian Yosores! Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Samantala, bumisita ang Pangulo sa Eastern Visayas Medical Center upang silipin ang implementasyon ng Bayad na Bill Mo o Zero Billing Program na kanyang inihayag sa nakarang SONA. Ayon sa Pangulo, layo nito na mawala ang pasanin ng mahihirap na pasyente na pupunduhan ng medical assistance to indigent and financially incapacitated patients, PCSO at PhilHealth. Pinangunahan din ng Pangulo ang pamamahagi ng higit 100 PCSO patient transfer vehicles sa isang o ilang lokal na pamahalaan sa Region 8. In-inspection din niya ang RM Tan Solar Pump Irrigation Project sa Ormoc City na makatutulong sa ani ng mga magsasaka at food security. Hinatulan ng Sandigang Bayan ng hanggang 27 taong pagkakabilanggo si dating Technology Resource Center Director General Dennis Cunanan dahil sa pagkakasangkot nito sa paglustay sa mahigit 22 million pesos na PDAF ni dating Senador Gringo Nasa noong 2007 at 2008. Base sa desisyon ng Sandigan Bayan 3rd Division, guilty si Cunanan sa mga kasong graft at malversation of public funds na pinatawan din ng diskwalifikasyon na humawak ng anumang pwesto sa gobyerno. Hinatulan ding guilty ng Sandigan Bayan sina Petronila Balmaceda at Leoncio Balisi ng NGO na Pangkabuhayan Foundation Inc. Pinagbumulta rin ng korte ng 40 milyong piso sina Cunanan, Balmaceda at Balisi. Nagukat ang kaso ng mabisto ng Ombudsman ang pagpapalabas ng TDC ng mahigit 20 million pesos mula sa PDAF ni Honasan sa PFI para daw sa livelihood at financial project ng mga biyuda at anak ng mga namatay na pulis at sundalo sa Isabela at Cagayan. Pero napag-alamang dinoktor ng PFI ang mga listahan ng beneficiaries na isinumite nito at hindi na ipatupad ang programa. Ikinabahala ng grupo ng mga guro ang posibleng pagpasok ng mga pulis sa paaralan. Kasunod dito ng hiling ni Education Secretary Sani Angara sa Philippine National Police na dagdagan ang police visibility sa paligid ng mga paaralan at pagsanay sa mga barangay at school official bilang first responder sa insidente ng karahasan. Sinabi ni Alliance of Concerned Teachers NCR Union President Ruby Bernardo
na may mga DepEd order na naglilimita sa distansya ng mga pulis at sundalo sa paaralan. Posible rin anyang magkaroon ng psychological effect sa mga estudyante ang pagpasok ng mga pulis sa paaralan. Sa halip na police visibility, iminungkahi ni Bernardo na dagdagan ang security personnel at counselor sa mga paaralan, gayon din ang pagtugon sa congestion sa mga paaralan. Oras natin 4:46, isa pang report ang ating Radyo Patrol. Ama ng binatinyong nasawi sa leptospirosis matapos lumusong sa baha upang hanapin ang ama na inaresto sa Caloocan, nagsampa ng reklamo sa Napolcom. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Napolcom, hatid ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Mars. Sinampahan ng Jason De La Rosa ng reklamong arbitrary detention, perjury at incriminating an innocent person ang 5 pulis na sangkot sa illegal na pag-aresto sa kanya sa Caloocan City. Sa press con sa Napolcom, sinabi ng abogado ni De La Rosa na si Atty. Arnold Valenzuela na nagsimula ito noong July 22 nang tangkain itong magnakaw ng pabango sa isang convenience store. Hindi nagsampa ng reklamo ang pamunuan ng convenience store pero inaresto pa rin umano siya ng mga pulis na naka-standby sa labas at ikinulong sa Caloocan City Police Substation 2. Sa kuha ng CCTV, sinubukan ni De La Rosa na humiling sa mga umaresto sa kanya na matawagan ng kanyang asawa para ipaalam ang kanyang kalagayan pero hindi umano ito pinagbigyan. July 25 nang napaulat siyang nawawala at saka siya sinampahan ng gawa-gawang kasong may kaugnayan sa online gambling at pinalabas na inaresto dahil sa paglalaro ng Cara Cruz kasamang hindi niya kilalang individual. Ayon kay Staff Service Director Edmund Pares ng Inspection, Monitoring and Investigation Service, posibleng madagdagan pa ang mga respondent na pulis sa kaso sa pagpapatuloy ng investigasyon. Habang sinabi naman ni Napolcom Vice Chairperson at Executive Officer Atty. Rafael Calinisan na posibleng masampahan ng grave misconduct ang mga sangkot na pulis. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istreta. Alas 4:49, hawak na ng Manila Police District ang 2 suspect sa pagpatay sa 2 Japanese sa Malate, Maynila noong Biyernes. Positibong nakilalang hindi pa pinapangalan ng mga suspect sa pamamagitan ng mga kuha ng CCTV sa iba't ibang lugar sa Malate at Pasay. Bukod sa pagnanakaw, sinabi ni MPD spokesperson Police Major Philip Ines na may iba pang motibong tinitignan ang mga investigador sa kaso. Lumalabas sa investigasyon na kakababa pa lang ng taxi ng mga biktima ng pagbabarilin ng mga salarin. Nagpaabot ng pakikiramay ang Japanese Embassy sa pamilya ng mga pinatay na dayuhan. Tutulungan ng Japanese Embassy ang mga naiulila at makipagtulungan sa investigasyon ng pulisya. Patay naman ang isang lola matapos biktima ng hit and run ng isang van habang tumatawid sa Congressional Road sa Barangay 173, Caloocan City. Noong pong Sabado, namatay habang kinagamot sa ospital ang biktima dahil sa mga tinamong pinsala. Sa investigasyon, malapit na sa kabilang bahagi ng kalsada ang biktima na masagasaan ng van. Sa halip na huminto, nagpatuloy sa pagtakbo ang sasakyan. Sumuko naman ang driver na natakot tumano kaya hindi huminto dahil maraming tao sa lugar. Nakipag-areglo na rin ang driver sa pamilya ng biktima. Sa Caloocan City pa rin, sugatan ng isang estudyante matapos sumalpok sa puno ang minamanehong kotse sa Congressional Road sa Caloocan City. Ayon sa otoridad, kukuha sana ng togang biktima para sa graduation ceremony ngayong araw ng maaksidente. Nawalan umano ng kontrol sa manibela ang estudyante at para maiwasang makabangga ng mga tao, ibinangga na lamang niya sa puno ang sasakyan. Nagtamo ito ng mga sugat at bali sa hita at kasalukuyan nagpapagamot sa ospital. Mahigit 100 Pilipino na biktima ng human trafficking ang nakabalik na sa bansa. Ayon kay Immigration Deputy Spokesperson Melvin Mabulak, karamihan ay galing sa Laos at Myanmar, habang inaasahang darating pa ang nasa 30 Pinoy mula Lagos, Nigeria na pinagtrabaho sa cryptocurrency fraud at romance scams. Tiniyak ng pamahalaan ang tulong sa mga na-rescue bagamat aminado ang immigration na malaking hamon ang paglaban sa human trafficking. Oras po natin, 4:51. Dahil dyan, bati ko lamang ng happy birthday!
Happy birthday to Miss Vanji Neri. Happy birthday po. Happy birthday. Ratsadahan ko ng partner ito ha. Go. Albert Magat ng Sikatuna Village sa Quezon City. Good morning. Good morning. Kay Eric Errol Besario ng Gihulingan City, Negros Oriental. Good morning. Remilyn Gwendolyn Johncelyn. Remilyn Gwendolyn Jonalisin. Ano ba to? Jonalisin? Jonalsin. Jerlyn at John Riden. Good morning po. Kay Ruben Posar at Anahaway NHS Studs ng Palo Leyte. Good morning, good morning. Ay, students ba yan? Anahaway National High School students ng Palo Leyte. Good morning! Kay Tita Lina ho ng Plaridel, Bulacan. Ay, birthday pala ni Tita Lina ho nung kahapon na. Good morning, and happy birthday, Tita Lina ho. Good morning! Happy birthday! Si Gail Villore, Antipolo City, kay Lorena Pascual Novaliches, Quezon City, kay Fernando P. Olimpo ng General Trias sa Cavite, kay Tita Nona Damian, kay Gemma Chico ng Rosario Pasig, at syempre good morning din kay Maggie Manzana ng Makati City, kay Joel Robles ng Jeddah, kay Teacher Mads ng Quezon City, kay Marites David ng Bacolor, Pampanga, kay Cherry Diaz ng Malabon City, kay Romeo Aguda ng Calamba City, Laguna, Mark Anthony Pedemonte, good morning din po kay Teacher Annie at Teacher Mark ng Juan Bayanan Elementary School ng Bacoor City. Good morning! Ay, ano ba? Baria Aragon. Ariel Villarreal ng General Trias Cavite. Good morning! Si Bless Rosario ng Cainta Rizal. Kapitan Renato. Good morning kay Engineer Alex ng Marinduque. Good morning! Kay Dayanito family ng Tacloban City. Kay Lude Malyari ng Dasmariñas City, Cavite. Good morning! Leonard Jeffrey ng Victoria, Australia. Kay Lily ng Kawayan City, Isabela. At kay Dory Banyas ng Angono, Rizal. Good morning. Good morning! At syempre, magandang morning, magandang madaling araw din po sa lahat ng mga nakatutok sa atin sa DZMM Radio Patrol sa 630, 630 kHz sa inyong pong AM band, Mapa Transistor Radio, Mapa nasa sasakyan po kahit nakikinig sa amin ha. Magandang madaling araw po at mag-iingat kayo sa mga babiyahe, sa mga papasok, sa mga pauwi naman, siguraduhin hindi inaantok para iwas disgrasya. Good morning! Good morning din po, partner. Bati ko na si Arthur Apostol. Good morning. At syempre, happy birthday. Happy birthday po sa aking kaibigan na isa ring TV reporter po ngayon. Si Patricia Lopez. Good morning and happy birthday. Happy birthday, Pat! Ayun, Patricia Lopez. Napakagandang bata. Classmate ko yung partner ng college. Good morning, happy birthday. Syempre, asahan namin yung pakaim dyan sa juror na mamaya-maya. Happy birthday! Happy birthday! At syempre, magandang morning kay Professor Gabi Lopez na bumabati ng Happy Quezon City Day! O syempre, dito sa Quezon City, holiday po. Diba? 4:54 ng madaling araw. Ito po muna. Mga balita sa labas ng bansa. Balita sa labas ng bansa, inakusahan ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang pag-atake ng Russia bago ang kanilang pulong ni US President Donald Trump sa White House. 7 ang patay, kabilang 1 taong gulang na batang babae sa drone attack ng Russia sa Ukraine. Patuloy niyang Russian war machine sa pagwasak sa buhay ng kanilang mga kababayan sa pamamagitan ng cynical attacks. Kamakailan, nakipagpulong naman si Trump kay Russian President Vladimir Putin. Samantala, halos 30 ang sugatan sa magnitude 6 na lindol na yumanig sa Sulawesi, Indonesia noong linggo. Ayon sa Indonesian Disaster Mitigation Agency, kritikal sa bagamutan ang 2 sa mga biktima. Wala namang napaulat na namatay sa lindol. Showbiz! Balita! Alamin po natin ang eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa umaga, Erica Balvez. Erica, anong latest? Chika morning, kapamilya! Eto na nga ang latest. Nagsampa ng kaso ang Nations Girl Group BINI laban sa hindi pinangalanang individual. Kasama ang legal counsel na si Attorney Joji Alonso, nagtungo ang 8 miyembro ng grupo sa Hall of Justice sa Santa Rosa, Laguna para maghain ng reklamong unjust vexation na kasama sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act. Nagugat ito sa spliced video ng grupo habang ginagawa ang taste testing at rating ng mga pagkaing Pinoy na umani naman ng batikos.
Sa iba pa nating chika sa umaga, naghahanda na para sa makulay na concert si Dilaw hitmaker Maki sa Araneta Coliseum sa November 7. Pareho ang pamagat ng concert sa debut ng full-length album ni Maki na Color Coaster. Laman ang 10 tracks ng kanyang Color Series songs gaya ng Dilaw, Namumula, Bughaw at Kahel ng Langit na ilalabas naman sa September 19. Para sa kumpirmado, siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZMM. Maraming salamat, Erica Balmes. Sports Balita. Sa ating sports balita, Pinay swimmer lumangoy mula Bohol hanggang Cebu. Yan iba bang sports balita natin ng ating big man ng DZMM, Alfred Dalde. Alfred, go! Good morning, Robert at Steve. Para sa ating balitang sports, gumawa ng kasaysayan ng 34 anyos na swimmer na kauna-unahang Pinay na lumangay mula Bohol hanggang Cebu. Tinawid ni Alison Ruiz sa loob ng halos kalahating araw ang Getafe Bohol hanggang Sulpa Island sa Cebu na may layong 23 kilometro. Kasama ni Ruiz ang dalawang kaibigang swimmer na sina Hiroshi Ebihara at Victor Maximino. Target ni Ruiz na maging kauna-unahang Pilipino na makatatawid sa English Channel. Samantala, maglalaro sa US Open si Pinay tennis star Alex Iyala. Nakapasok sa main draw ang world number 68 na si Iyala na nag-ensayo sa Rafael Nadal Academy sa Spain matapos magpagaling sa tinamong injury. Patungo ng New York si Iyala para sa paghataw sa US Open. At yan ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM. Maraming salamat, big man ng DZMM, Alfred Dalde. Narito po muli mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita alas 4. Bagyong Waning na panatili ang lakas. Bagyo mabagal na kumikilos palabas ng PAR. Mga flood control projects sa Oriental Mindoro, pinapa-audit ng provincial government. Bulacan LGU magsasagawa ng sariling investigasyon sa mga flood control projects sa lalawigan. Deliberasyon sa mahigit 6.7 trillion pesos 2026 national budget, sinimulan na ng Kamara, gobyerno, uutang umano para mapuna ng budget deficit sa susunod na taon. Dalawang suspect sa pagpatay sa dalawang Japanese sa Maynila arestado. Dalawang posibleng motibo sa krimen, tinututukan ng mga investigador. Sa lalawigan, Comelec control sa dalawang bayan sa Bangsamoro, pinag-aaralang alisin. Libong pulis makakalat naman sa Barm Parliamentary Election sa October. At sa balitang sports, Pinay swimmer gumawa ng kasaysayan matapos lumangoy mula Bohol hanggang Cebu. Yehey! At yan na po ang mga balita ngayong Martes, August 19, 2025. Tuloy-tuloy po may napapanood sa cable, social media at I1TFC. Ako po si Radyo Patrol Steve Raz, nagbabalita anumang oras. Naririnig din tayo syempre sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta sa Mega Manila. Ako naman po si Radyo Patrol Robert Mano, handang magserbisyo sa inyo. Antemano, susunod na ronda pasada kasama si Daddy Johnson Manabat. Bye! Ingat po!